Ito po ang ano ko na lang sa inyo. Makakaya niyo ba talagang hindi na siya uwi dito? Eh, okay lang po sa akin, tay, kasi Kaya na. sa haba ng panahon naman. Wala na. Kahit wala na pong ano. Walang panghinayang. Wala ko kayong mararamdaman mo ba na lungkot? Ganun. Eh, ano lang po, parang ordinaryong ano na lang kami. Gusto ko si nanay naman magsabi sa inyo para hindi ko sa akin manggaling. Eh, ano ba yun? Gusto ni nanay, huwag na kayong umuwi ng Pasko at New Year dito. Eh, wala naman masama. Dalawin ka ng mga anak mo doon mo, ano. Okay na. Maya mo na yung hindi mo na tayo magkita para Okay na. walang Ay, salita ang mga ano. damit ko, anak dyan, itabi mo, ano. Teka. Okay, ganito po kay nanay. Ito pala yung problema sa inyo. So, okay na, di ba po? Siyempre si nanay naman, hindi niyo masisi kung ano po yung phobia niya, yung takot niya sa inyo. Di ba sabi ko sa inyo, dahan-dahan. Okay, okay. Ala naman kami problema, tatay. Ganito. Wait lang muna. Nangungulito pala kayo eh. Abi, ano, kukulitin ko. Tanong mo nga yung mga kapitbahay. Kung nakikita, naupo lang ako dyan. Meron ba sila nadidinig na naghihiyaw ako? Wala naman. Kinukulit niyo daw. Ay, Sa... tatay, pasensya na po. Ano, kahit yung mga kapitbahay ko dyan, nakikita ko dyan. Uupo ako dyan, magkakape, maglalaba ko, ano man. Hindi ko kayo nangulit? Wala. Tatay, ano. Sige, sabihin mo na ang gusto mo. Ano, mauna na ako. Ko lang dito. Wala po. Kahit tanong mo yung mga kapitbahay, nakikita ko. Tay, walang pangungulit. Wala po. Kung may pera po, binibigay ko sa mga anak ko sa kanila. Tingnan nyo nga po. Kaya kung may CCTV lang, makikita niyo. Meron o? Meron. Meron po talaga. Meron. Matugan. Kaya, ay, Diyos ko, yung puso Yun ang ko. ano niya. Parang bumabagsak yung puso ko. Parang bumagsak po yung ano nyo, katawan nyo, pumayat po kayo. Ano po, yung lagi akong nangyayita. Bakit to? Napacheck up nyo na? Eh noon pong, naalala niyo po bang may dala-dala siyang papel na pinacheck up yung ano ko, yun pong binigay sa akin, bigyan yung 5,000. Laking tulong po yun sa akin, pero kinulang po yun. May binigay yung hipag ko sa akin na sing-sing, sinangla ko po yun. Palang matustusan yung gamot ko. Pero hindi ko rin naano, marami eh. Tsaka mahal yung gamot ko. Ano Dahil nandoon yung, tagal na po yun, yung mataas yung cholesterol ko, mataas yung may UTI ako. Basta okay naman po yung baga ko nung inano ko eh. Chinik up ako eh. Ngayon po, Ay, okay na po yung nga pong panay-sumpong hika ko. yung mga gamot, ano po yung mga gamot? Hindi ko na po inano, basta pag may pera ako. Matagal na po, ilang buwan na, hindi na po ko sinumpong. Ano lang po sa stress ko, kaisip. Tayo din po kasi nagpapahirap sa sarili natin eh. Kung pinalaya nyo na yung nararamdaman nyo dyan, so hindi nyo na... Hindi, yun naman po siyempre halo-halo dito sa... Siyempre ako lagi naiiwan. Iniisip ko na. Naawa din po ako sa kanya, pero nandun pa rin po yung ano eh, trauma. Yun ang hindi mawala sa akin. Ayoko na pong maulit at baka ako'y mapatay na lang na. Hindi ko po hawak isip niyo. Napakabait po nito. Wala po akong makikitang... Eh, noon po, nung bago pa kami magkilala, talagang wala kang masabi sa kanya. Ano talaga siya, ano sa magulang, talagang magulat kapatid siya talaga nagprovide. Bumalik na nga po. Pero nung kami na, isa pa lang po anak ko, naranasan ko na talaga nasaktan niya ako, pero di ko po dinaing yun. Di ko po dinaing yun. Tapos nung hanggat sa dumami na yung anak ko, hanggang nandun na kami sa ano, yung naranasan ko ng tumatakbo ko talagang ano, basang-basa yung short ko na yan sa ihi at panay na sinasaktan niya ako. Kaya inuntog ako dyan sa gilid ng ano, kung di ko tinawag yung may-ari ng tinitirhan namin, di baka napatay niya ako. Naasip ko rin nakakaawa siya, wala na siyang ulila na siya. Kailang pagdating sa akin nga,
iba ang ano niya. Ulila na ho talaga. Wala Wala na nang siya tatay, wala na siyang nanay. Siguro tignan natin doon sa may pinagdadaanan nga ho siya. Dumadaan ho siya sa... may sakit ho siya. Sabihin na natin ganun. Siyempre bilang asawa niyo, dapat intindihin at unawaan niyo. Ang mahirap kasi, Nay, pagka yung puso niyo, yung isip niyo napagod sa kakaisip doon kasi hindi niyo pa move on. Yung parang kalimutan na. Kayo din po yung nahihirapan. Hindi po siya. Ang nahihirapan ho kayo. Ngayon, kung natutunan natin patawarin na siya, kalimutan na yung mga ganun, ito mas masayaw yung ano nyo, nararamdaman nyo ngayon. Mas gusto ng ating Diyos yun kasi nagpatawad po tayo. Pagka pinalaya nyo po yung ano, pinakawalan nyo yung sakit, nagpatawad po kayo. Mas gagaan, mas magiging maaliwalas. Kasi wala nang bigat, wala nang sakit. Kasi yung bigat na yan at sakit, pagka sa tagal ng panahon yung ano, mangangalay po yan. Sa isip po natin, number one, ang isip, yung puso natin, nahihirapan. Kasi kung habang buhay pong ganyan, may dalayan po kayo sa puso nyo. Sandali lang ang buhay na eh. Pagka namatay tayo, kumbaga pagka nandun na tayo sa point na sobrang tanda na natin, konting-konti na lang yung ano natin. Pagsisisihan natin. Sabi nga, wag mo natin sayangin yung oras, yung panahon para magmahalo tayo. Pero hindi ko nga po dinidiktyahan, hindi ko kayo nasisisi o wala naman ako akong karapatan para husgahan po kayo sa mga nangyari. Pero mas maganda, turuan natin yung puso natin na magpatawad. Kasi mas maganda po yung pakiramdam. Nasa magkano po ba yung gamot na dapat niyong bibilin? Eh, tagal na po yun, pinatapon ko na yung mga ano. Okay naman po ako nun. Tapos yung kadami ko yung iniisip, yung pagdating ng buwan-buwan, may bayarin, may ano. Tapos minsan, walang trabaho yung mga anak ko. Hindi po talaga hindi mag-isip. Okay lang po yun. Ganyan no talaga. Giginawa din po yan. Tignan niyo si Ate Chito. Kaya siguro pinili na rin po talaga para makatulong na rin sa inyo. Pero hinihingi ko po yung niyo. Hinihingi ko po yung konting pangunawa. Yung niyo sa asawa niyo. Sinabi ko naman sa kanya, makakauwi ka dyan. Pwede kang umuwi dyan, dalawa yung mga anak mo. Pero yung talagang matulog bawal dyan. Mamimirmi ka at panghabang buhay na dyan ka. Hindi pwede, Doon siya sabi ko. nasaktan talaga. Hindi pwede, sabi ko sa kanyang gano'n. Okay. Pero kahit mamaya pag-isipan niyo po. Kasi gaya ho niyan. Tatay, Tay, tara na, hinihintay tayo ni nanay dyan. tara na po. O, paalam na po kayo sa asawa niyo. Kasi sinasabi niya Sabihin mo na ang gusto mo kay Tatay Ram. Hindi. Kasi Oo, sinabi ko na lahat. kahit sabihin mo kay Tatay Ram, pagka hindi mo sinabi sa akin, kung may konting pera si Tatay Ram, hindi ka bibigyan. Kaya sabihin mo na, hihintayin ko na kayo sa sasakyan. Sige, Tay. Tuloy na kayo, basta ako uuwi dyan. Na po siya. Pero pag-isipan niyo yung ko. Mas maganda yung kompleto po kayo. Mas maganda po yung nagpapatawad. Pero sabi ko nga, wala po akong karapatan na husgahan po kayo. Or diktahan po kayo. Pero mas maganda po yung kung ano po yung ikakabuti nyo. Ikakabuti kay tatay. Kasi mas magiging maganda po yung mararamdaman at pakiramdam nyo pagka nagpatawad po kayo. Kasi yun po yung gusto ng ating Diyos. Okay naman po kasi nung una, ewan ko bakit. Parang sa kanya din po kasi yung mga sinasabi niyang, yung mga nakalimutan ko yung mga nakaraan. Tapos nababanggit niyang gano'n. Siyempre, aanuhin ko siya, susuplahin ko siya.
Bakit niya sinasabi ganun? Kasi nga Mag-ano na siya noon, maalsabos na, tatalikod na siya. Kasi nga po, may rejection ng nangyari. Kaya pag Ito po ang ano ko na lang sa inyo. Makakaya niyo ba talagang hindi na siya uwi dito? okay lang po sa akin tay kasi Kaya na. sa haba ng panahon naman. Wala na. Kahit wala na pong ano, walang panghinayang, walang takot o wala ho kayong mararamdaman mo ba na lungkot, ganun? Ano lang po, parang ordinaryong ano na lang kami. Talagang sinabi mo sa mga anak ko, talagang anak, ayoko na talagang makisama sa tatay niya. May Sabi kong, kontento na kako. Sabi kong, May 50 na kayo, Nay? nung pong birthday ko, sarado. 50. Tapos si tatay, 51. 51. Paano, Nay? Kausapin ko siya about to sa ano nyo, sakit nyo. Ay, huwag na po, okay na po. At kakaano naman kahit pa paano eh. Kang sakit na anong talang talaga to. Hindi na mawawala. Kailangan nyo Yun na lang po tay, ano. Hayaan mo muna siya doon sa inyo. Huwag mo nang... Wala na ho talaga. Huwag mo Kahit hindi ho siya umuwi ng Pasko, New Year. yung mga anak ko lang po, pupuntahin ko na lang po doon. Okay, sige po. So, So, yun lang pong mga anak ko, pero sa akin para wala ng ano, okay. maganda yung hindi na muna kami magkikita. Mas Para maganda po ano. sa kanya yun, sabihin, Nay. Tay, dito po. Gusto ko si nanay naman magsabi sa inyo para hindi ho sa akin manggaling. Ano ba yun? Gusto ni nanay, huwag na kayong umuwi ng Pasko at New Year dito. Dalawin ka ng mga anak mo doon buwan. Okay na. Maya mo na yung hindi mo na tayo magkita para Okay na. walang Ay, salita ang mga ano. damit ko, anak, dyan, itabi mo, ano. Teka. Para isa ng ano na lang. Kasi kung doon ko sasabihin, ano na naman. Kaya kung ayaw man akong pauwi na nanay mo rito, basta ako uuwi rito, saglit lang, ano. Kasi, yung mga biktima natin mga tayo, anak namin yan, kahit ano sabihin niya. Ano. Ngayon, Pwede mo naman dalawin yung mga anak mo, pero yung sinasabi mong pangabang buhay pero kang yan, ano na lang, sinasabi niya. hindi nga obra. hindi niya kayang tanggapin. Alam ko, sila nag-umpisa, na ipaayos na. Andyan si Tatay Ram. Tayo ka na yan, huwag nyo nang ano yun yung pag-ano Ang dyan. ibig sabihin, na kahit maliit lang tatay, naayos na, intindihin niya yung sinasabi ko Kasi kaya ako ginawa yan, mahal ko sila kahit na matagal na kami hindi nagsama, ano. Ngayon, kung hindi niya isipin yung sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero ako, uuwi dito kahit madalang. Tay. Umuwi dyan yung mga anak namin eh. Kasi kung hindi umuwi yung mga anak namin dyan, hindi na ako uuwi. Mahal ko yung mga anak ko kahit nagkulang ako, ano. Tara na tatay. Sabihin mo na kung ano gusto mo. 1 to 10, yung natitirang pagmamahal. Wala na ho talaga. Kahit awa po. Ayun, talagang hindi mawala sa tao yung kahit pagkawalang hiya. Awa po. Maawa, may awa rin. Yeah. Pero yung sinasaan yung pagmamahal ng mag-asawa, parang naubos na. Sobrang sakit parang sobrang sakit naman po nung ginawa sa inyo. Parang, Siyempre, yung pananakit na yun, Diyos ko. Sige po, naintindihan ko na eh. Kahit nandun lahat ng hirap nakakaya. Dahil mahal ako ng mga anak ko. Lumalaban ako para mga anak ko. Yun palang ang malaki ko, Tatay Ram. Na kahit kami naghirap noon, hindi ko iniwan yung mga anak ko. Tinasaktan niya ako, tangay-tangay ko yung mga anak ko. Saan tao kami nakikitira, nakikitulong. Makasama ko yung mga anak ko, hindi ko sila pinaghihiwalay. Hindi ko po alam yun. Sama po sila, Jade? Yan po, maliliit pa lang po sila. Yan si Joanna, kaya yan si... Maliliit pa po sila, marami po nakakita dito, no? Hirap, masyadong hirap ko talaga. Nakarating ako sa mga kapatid ko, nung mamakaawa ko hanggang doon sa Bisaya, sa mga angkan ko. Totoo lang po, kahit hindi ako naan ng mga angkan ko dahil hindi ko raw nalaga ay papa kung nagkasakit. Tapos ngayon hiya ako ng tulong sa kanila. Pasensya na po.
Sorry po sa mga nangyari. Napakasakit, mahirap po talaga. Kaya po parang alala po talaga. Sabi niya, ba't pupunta ako sa mga kapatid ko, manghihingi ako. Binibigyan naman niya ako, kaya diniritsa ko siya. Bakit yung binibigay mo ba, sapat ba sa pangailangan ng mga anak mo? Sa mga anak mong hindi nakapaghanap buhay? Kahit hirap na hirap kami nung, kahit ako'y butot balan, hindi ko iniwanan yung mga anak ko. Dahil mahal ko yung mga anak ko. Kahit ako'y namamalimos yan, ako nahihiya. Kahit lugaw, maano lang yung mga anak ko. Kaya nga po siya bumabawi eh. Kaya pasensya na po tatay sa mga nasabi ko sa kanya. Talagang Okay lang na. masakit talaga. Po. Pasensya na po sa pangungulit ko din po. Hindi, ala naman po yun. Tindihan ko po yun. Nakakahiya man po sa inyo. Pero kaya nga sabi ko mga anak ko, pasalamat sa Panginoon na may mga anak kong mabait. Talagang mayroon naman talaga sa mga kapatid na nag-aaway, nagtatampuhan. Sobrang Tulakuha nga ako sa mga anak ko sa Panginoon. Pinigyan niya ako ng mga anak na responsable. Paano na eh? Parang hindi kayo makabala masyado. Hindi, ganun na lang po. Pasko't bagong taon, papuntahin ko lang yung mga anak ko sa kanya. Ano eh? Thank you po sa Thank you po Pasensya sa po sa abala. Okay, tignan ko lang si tatay, no? Tatay, yung bang iPhone nyo, asan nyo? Nakuha nyo sa nanay? Dito na po. Sige, tara. Mga katekram, eto po, wala pong halong pagsisinungaling. Pauwi na kami at hinihintay kami ni Nanay Jack. At saka yung aming pong pananim sa Promised Land, wala pong mag-aalaga. Kaya pauwi na po kami. Salamat po. Tatay, pakipatay nyo. Hindi, gusto kong malaman yung pangaramdam nyo. Masaya, tatay. Tatay. Hindi, tapatin na natin yung mga katekram natin. Paalam na natin sa kanila. Oo, tatay. Andyan sa mga kamag-anak ko ang problema namin. Kasi wag na natin itago. Yun po yung... Ang totoo, wala kami problema ni nanay. Ang nagpapagulo sa buhay namin. Kasi ang puhunan ko sipag at tiyaga. Kahit noon. Hindi po nawawala sa tao yan. Kasi may nakikisama sa akin, may nakikisama kay nanay. Yun na po ang umpisa. Marunong magpakain si nanay. Kahit wala po kami pera, kahit no. Tatay, saka isa pa, wala nang namamagitan sa aming magulang, kundi yung nanay na lang niya. Siyempre, andun na tatay. Sana naintindihan po natin, pasensya na po, Pero, tapatan na po yun. Ano po yung naramdaman nyo? Gaano kasakit? Ang nararamdaman ko tatay, sabi ko nga, kung sa problema lang, naging manhid na ako, Kaya hindi kasi napipick up ng nanay mo, yung ibig sabihin, ang problema palaging andyan. Ngayon, kung ano man ang namagitan sa naging problema namin ng nanay, wala na yan para sa akin. Ngayon, ang ibig sabihin, kung kaharap kayo, magsabi siya ng totoo. Na si tatay mo, ang gusto kong marinig sa kanya, ang tatay mo kung gusto niyang umuwi, pwede, andito yung mga anak niya. Ngayon, kung may pera siya, bigyan niya ako kahit konti. Yon ang gusto kong sabihin sa inyo. Tatay, wala kaming pera, bigyan niyo nga po ako ng konti. Bukod doon, wala na siyang sasabihin. Ganun lang ang gusto ko. Kaya yun sa Promise Land, libangan ko lang tatay, hindi kita kayang iwanan. Ngayon, sasabihin ko ng diretso tayo, sabihin mo nila akong nasisira ang ulo ko. Kung tayo, diretsahan nyo na tatay. Kung tayo makakagawa ng paraan, mayaman ka na sa akin tatay, diretsahan nyo. Dangan nga lang sa ngayon, nangihiram pa ako sa'yo. Hindi, tay. Hindi ko po kayo iiwan. Kahit ba na ho kaya bang buhay, baka wag ko kayo matakot doon. Totoo tatay, mayaman ka na, lalo ka pang yayaman sa akin. Kaya lang, yung approval ang siguro ang hinahanap mo sa akin tatay para approval po. Ay ibig sabihin yung actor naman, paano akong yayaman sa puro ka lang salita,
Ibig sabihin, gumawa ka ng pamaraan, ipakita mo, ito ang umpisa ng pagyaman mo. Hindi tayo. Gano'n na. Kaya nga po ako nagtatrabaho para sa inyo, may makain tayo. Pare-parehas tayo, tatay. Kahit sabi ko nga, kung minsan nagdadamo ako, nagtatanim ako ng peche at mustasa, kumakanta ako. Sabi ko, anin ko pa mag-abroad, magtanim lang ako ng peche dito sa kabustasa, kahit barya-barya lang, ay may ulam pang araw-araw. Ano? Pero totoo, tatay, magalit man sa akin ng mga kapatid nyo, hindi ako kipo. Ano man ang sabihin mo sa akin, hindi kita kayang bastusin, hindi kita kayang ipahiya. Basta ako, kung ano ang tamang gawin, o may gagawin sa promise land, na magtatanong tayo ng mga gagawin ko, tatay. Kung sasabihin niya naman na namamayat ako, hindi naman siguro, dahil kasi yon ang hinahanap ng katawan ko. Kahit ako'y mamayat, malakas ang resistensya ko. Tayo, mababantayan ko na kayo tong linggo na to. Kaya kailangan natin kumain umaga, tanghali, gabi, gatas. Pero tatay, sasabihin ko iaabot ko na lang sa iyo sa akin Nanay Jack, na hindi nadidinig ng mga pinagtatay. Ganito ang yumaman. Ito ang umpisa ng pagyakon mo pa. Iaabot ko sa iyo, tatay, ha? Pagka meron ako inyabot sa iyo, hindi mo sukat akalain na kaya kong gawin, tatay. Kasi nag-iingat ako, tatay. Gagaguhin ako. Basta iaabot ko sa iyo sa Nanay Jack, tatay, ganito ang pagyaman. Thank you po. Pero huwag niyo na isipin yan, tay. Masaya na ako nakakakain tayo 3 times a day. Ngayon, yung ating inipon, kasi yung sitaw, nag-ani na. Ang salitang nag-ani na, tatay, marami nang nanghi, marami nang nag-ulam. May buto pa tayong pantanim. Yun ang ani. Tinatabi ko, tatay. Wala akong nilalaban doon. Ngayon, ang pakiusap ko lang, kung ano yung ipinapasok ko sa kwarto, huwag itatapon kahit na bumaho. Kasi pagka bumaho, lilinisin ko. Huwag iaalis. Dahil yun, sasabihin ko na isang kabuhayan natin. Kaya po pala tinago nyo. Kala ko ano po yung ano. Tatay, wag na yung ikikwento kung ano-ano pa. Basta, iaabot ko, tatay, ito ang umpisang pagyaman ko. Iaabot ko sa inyong mag-asawa. Hindi ako alis sa inyo kahit na ano man ang sabihin nila, no? Dahil kasi hindi kita kayang walang yan, hindi kita kayang bastusin, nangihingi ako sa iyo, no? Hindi ko kayo, no? Dahil mahal ko kayo lahat. Thank you, tay. Opo, kasi tatay, ayun, ano muna, kiss ko muna, tay. Love ko kayo, tay.